Sarado na ang Six Flags America, ang theme park sa Bowie, Maryland. Isinasara na namin. Six Flags, Six Flags, Six Flags, Six Flags America. Nanganganib magsara ang Six Flags na may 27 parke at 10 milyong bisita. Isa sa mga pinakakilalang pangalan sa libangan sa Amerika. Wala na. Lumabo ang utang. Bumaba ang bilang ng mga bisita. Walang magawa ang lahat, kaya umuli sila. Sinimulan ding isara ang mga park. Ito ang unang bumigay. Ang abandonadong Six Flags sa Bowie, Maryland, ang pinakamalaking theme park na inabandona sa Amerika. Dati, itong punong-puno ng mga tao, roller coaster at mahahabang pila. Pero ngayon ay wala ng laman. Sa video na ito, itudokumento ko ang naiiwan bago ito mawala. Nang mabalitaan ko magsasara ang park, naghintay ako ng tamang oras na pumunta. At nayon na yon. Habang nagra-road trip ako sa US, matapos ang malakas na snowstorm sa Maryland, alam kong ito ang pagkakataon ko. Kaunti ang tao, galaw, at seguridad. Mas mahirap pala ito kaysa inaasahan. May mga patrol camera at walang daan sa harap. Kaya nang walang paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang adventure habang dumadaan ako sa likod, malalim sa loob ng gubat. Kakarating lang natin sa unang roller coaster dito sa abandonadong Six Flags. Sa ngayon, ayos naman. Mga bakas. Ayan na. Malapit na tayo sa unang sakayan, pero kailangan natin kumilos ng palihim. Hindi ka paniwala. Dati, na-explore kong abandonadong Six Flags sa New Orleans ilang taon na ang nakalipas. Pero itong isa, 10 beses mas malaki. Sinasabi dito na may babalang karatula rito. Para sa inyong kaligtasan, huwag pumasok. Sa tingin ko, nandito na to noon pa nung gumagana pa ang roller coaster. Sira na ang bakod. Matagal na itong nandito. Naririnig mo ang andar ng kuryente. Pero gusto kong makuha ng malapitan ang ride na ito rito. Kaya Batwing ang tawag dito. Ito ang Batwing ride. Grabe, tingnan nyo ito mga pare. Nandito lang talaga lahat. Pwede naman tayong umakyat, pero ayoko. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nakikita ko. Ito ang pinakamalaking Six Flags sa Amerika na iniwan na lang. Iniisip ko kung ano ang dating itsura ng lugar na ito. Ang mga tao, musika, at tunog ng rides tuwing taginit. Nakatayo ako dito, ngayon wala na. Katahimikan na lang at alaala ng lahat ng dating bumubuo sa lugar na ito. Nandun ang ride at dumadaan din ang patrol. Kailangan natin dumaan dito agad. Napunta ulit ako sa gubat pansamantala. Dito sa lupaing ito, pakiramdam ko ligtas ako. O iyon ang aking sinasabi sa sarili. Gamit ang drone, inaral ko ang lugar at nakita kong maganda itong tagong daan. Mukhang tama rin ang landas natin dahil sinusundan natin ang maraming bakas ng paa. Kaya may ilang bihasang urbexer na dumaan dito. Kung wala ang nyebe, hindi natin malalaman ang pupuntahan natin. Lalapit ako. Titingnan ko ng mas malapit. Ako lang ang nagsuri gamit ang drone, kaya ramdam ko ang malaking pressure ngayon. Sana walang mangyari sa amin ng mga kaibigan ko. Sa tingin ko, basta mag-ingat kami, manatili sa gubat, at huwag magmadali, ayos lang kami. May isang layunin talaga ako rito, makita ang Batman Mobile. Pero nasa gitna ng parke yon. Kaya sa tingin ko, ang plano ko ay, alam mo yun, subukan kong maglakad-lakad sa paligid ng mga RNA coaster rides. Pagkatapos kong gawin yun, kapag natapos na, susubukan kong sumugal para mag-explore sa loob at agad makalabas.
Ngayon, nandito kami sa tabi ng isang water slide na medyo kakaiba kasi hindi naman ito ang water park area. Sigurado kung nasa unahan pa ang water park area pero malayo pa, siguro mga 1 o 2 milya. Matagal-tagal ding wala talagang gaano makita. Sa tingin ko, tapos na ako dito at handa na akong sumulong sa mas malalim na bahagi. Ano nakita mo? Ang weird, parang may camera pero sabay parang wala. Para sa akin, yun lang ang kumikislap na liwanag mula sa ulap at puno. Pagkatapos nito, tatawid tayo. Pwede na rin tayong tumawid ngayon. May mga bakas ba ng paa? Dumaraan sila rito sakay ng sasakyan. Pero wala akong nakikitang bakas ng paa na siyang kakaiba. Mukhang nga, dalawa sila. May nakita kaming kamera malapit doon, kaya naging maingat kami. Dito rin natapos ang mga bakas ng paa. Kung gusto talaga naming makapasok sa parke, isa lang ang paraan. Dumiretso kaming takbo patawid sa kalsada. Ang problema, pag ginawa namin yun, una na kaming matataguan at lantad na kami. Sige, papunta na kami ngayon sa gitna. Sa tingin ko, malapit lang dito ang Batmobile. Sa palagay ko, nandito lang yun. Tingnan nyo to. Pupunta na tayo sa mapa. Sa tingin ko, nandito tayo banda. Parang 10% pa lang ng theme park ang napuntahan natin. Nasa Gotham City tayo, kaya tiyak na nandito ang Batmobile. Hanapin natin ito. May board pa sila galing Halloween Fest dito. Setyembre 13 hanggang Nobyembre 2. Tignan nyo lahat ng rides mga pare. Nakikita ko ang Batmobile doon. Grabe, pare. Pare, ang ride ni Joker. Yan ang ride ni Harley Quinn, Spin Sanity yan. Hindi ko pa nasusubukan itong ride dati. Ang nasakyan ko lang ay ang Batman roller coaster. Yun lang, 2 beses ko lang nagawa yan sa buhay ko. Sa harap, kita ko na ang Joker's Jinx. Isa itong launch coaster na pinapaandar ka mula 0 hanggang 60 sa ilang segundo. Tapos, idinadaan ka sa paikot-ikot na mga riles. Isa ito sa pinakamabilis na ride sa parke. Tingnan natin, ito ang mystery ride. Para yata ito sa mga bata. Ayun ang Gotham Gift Shop. Di ako makapaniwala na nandito ako ngayon. Nakarating tayo. Kaya ito talaga ang totoong pasukan sa Joker ride kung wala kang fast pass. Tingnan mo to, may nakakatawang salamin pero di naman binabago mukha mo. Pare. Ang wild talaga ng itsura ngayon, sobrang walang laman. Punong-puno sana ang linya na to kung bukas pa. Tingnan mo, nandito ang mga patakaran ng ride. Huwag sumakay kung may mga sumusunod kang kondisyon. Mukhang dito ang pasukan. Gagamitin natin ang flash pass. Nako, mukhang madulas ito. Patakaran ng ride, panatilihin ang mga kamay, braso at binti sa loob ng sasakyan. At panatilihing nakasandal ang ulo mo sa headrest. Wow. Dito ka pipila para sa Joker's Jinx. Sa una, parang di naman kahanga-hanga ang ride. Ayun yung intercom kung saan nakapwesto ang trabahador. Nung bumaba ako sa Lagusan, nakita ko kung gaano kabaliw ang mga loop. Di ko pa nasasakyan to. Kung nakasakay ka na, sabihin mo sa comments. Kaya tingin ko, tama ako. Papasok ka dito sa parang fun room o scare room. Tingnan mo yung salamin, parang filter din yan. Para talaga itong slide. Gift shop ng Gotham City. Kailangan mong pupirma dito. Mukhang may sale pa dito bago magsara. Lahat ay 85% ang bawas. Mukhang may bumaba doon. Talagang lapit na lapit kami rito. Oh, gawa sa plastic yan.
Oo nga. Totoo ata yung gulon. Sa palagay ko, nagiging komportable na tayo dito. Nagpicture kami sa tabi ng Batmobile. Paalala lang, kung nag-enjoy kayo sa pag-explore natin, siguraduhin ninyong mag-subscribe at i-on ang notifications. 60% ng nanonood ay di pa nakasubscribe, 1 segundo lang naman ang kailangan. Papasok tayo dito, pero di ko alam kung ano ito. Parang istadium ba ito? Mga pare, parang istadium ito. Sa tingin ko, dito sila nagpe-perform ng mga palabas. Kung hindi mo naalala, siguro bago lang ito. Sandali lang, sa tingin ko karaniwang pang trabahong truck lang yan. Oo, may tatak ng Six Flags yan. Oo, tingin ko regular na nakapuesto lang yan sa parke. Sige, ayos. Tiningnan ko yun pagpasok ko. Hindi naman yung lady mo, kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Sige, kailangan nating mag-ingat dito kasi sa tingin ko, pangunahing kalsada yan na dinadaanan nila. Pero grabe. Isang paligsahan ng jousting. Tama ka. Oo, para ito sa jousting. May parang renaissance na event dito. Mardi Gras, ang kulay na to. Kung napanood mo na ang jousting show dito, sabihin mo. Grabe, palalim na tayo ng palalim sa theme park. At pakiramdam ko, tumataas ng tumataas ang panganib dahil may mga taong nagpapatrolya dito. Hindi ko alam kung paano sila umiikot. Matagal na bang nandyan yan? Oo nga. Matagal na yan. Natabunan ng snow. Natabunan na yun ng niebe. Hindi. Sobrang delikado. Astig yung van? Pakiramdam ko ligtas. Matagal nang natabunan ng niebe ang van na yun kaya akala ko ligtas kami. Ang astig pa, opisyal na sasakyan ng Six Flags. Chevy yan. Six Flags Baltimore, Washington DC. Itong ilang mga papel. Ano yun? Wala, blanco lang. May nakita akong sticker sa salamin na expired pa noong Disyembre 2003. Mahigit 20 taon nang hindi gumagalaw ang van na to. Ganitong itsura sa loob. Grabe, ang daming amag. Matagal na itong pinabayaan. Sobrang inaamag na yan. Diretsa lang, andun ang food court. At ang palikuran. CityWorks Kitchen, Gotham City Food Court. Dito mo makakuha ang burger, pitong manok, at fries. Baka may pizza at cookies din. Doon ka makakabili ng Gotham City Funnel Cake. Ang sarap pakinggan yan. Mukhang masarap. Mukhang kakapasok lang natin sa Mardi Gras Park. Kaya lahat dito ay may tema ng New Orleans o tema ng Louisiana. Papasok na ako sa grill, siguro. Anong meron? Sobrang daming kamera. Ano? Sobrang daming kamera. Yan ang kusina. Naamoy ko pa rin ang french fries dito. Seryoso ako. Nasa hangin pa rin ang amoy ng mantika. Napansin ko rin ang isang bagay. Nakaandar pa rin ang mga freezer. Dito nila ginagawa dati ang french fries. Uy, may tubig tayo. Ano yun? Sponsoran ng Stone. Mga sertipiko. Ano to? Mukhang ito ang sertipiko ng tagumpay. Pare, mula pa to noong Oktubre 18, 25. Ayos yan. Bago lang talaga yan. Basura talaga yan. Oo, may tubig kami. Libreng tubig. May nakita kaming tubig. Sa tingin ko, kung ininom mo yon, may tuturing na pagnanakaw na yon. Kaya hayaan na lang natin. Meron ding whipped cream. Buhay siya. Bro, nakuha na natin ang opisyal na mga mug ng Six Flags. Six Flags debit card. Ano ba yan? Ano yan? Six Flags debit card. Ayos yan. Di ko alam na meron silang ganyan. Oh, maganda pa rin siya tingnan. One day na alok sa kainan. Free dining pass. Uy, may libreng dining pass tayo. Hindi pa nga ito expired. May wooden roller coaster tayo dito.
Pare, papunta tayo sa Pirates Flights. Kailan kayo walang nakakita ng wooden roller coaster? Ang daming rides sa paligid. Saan ba ako magsisimula? Ganito mga pare, galing kami doon at may nakita kaming sign. Siguraduhin nating mapuntahan lahat. Nakita na natin yung Superman Ride of Steel at Batwing. Nakita na natin yung Harley Quinn's Spinsanity. Nakita na rin natin yung Joker's Jinx, Penguin's Blizzard. Lahat yun nakita na natin. Kaya ayos na tayo. Ayos na tayo sa parteng to. Pinalipad ulit namin yung drone at tinitingnan ko yung paligid. Parang paikot yung part na to. Parang bilog. Sa tingin ko, dapat na tayo maglakad pababa. Halata mong napabayaan ng ride na to. Tingnan mo yung stereo. JBL speakers pa yan. Tingnan mo yung TV. Nagsisimula na silang masira. Nakakita ka lang ng iPhone ng iba. Grabe naman. iPhone. Mukhang luma na ito. Baka nalaglag ito mula sa bulsa ng isang tao habang nasa ride. Pwede ko bang makita, bro? Luma na talaga itong iPhone. Handa na akong ihagis ang telepono. Luma na talaga ang iPhone. Hindi, sa totoo lang, di naman ganun kaluma. Di na ako makapaghintay na makita yon. Wow. Heto na. Hindi ako makapaniwala na nakakita ako ng iPhone. Susubukan kong hanapin ang may-ari at ibalik ito sa kanya. Oo, maganda yun. Oo. Ayos yun. Grabe, nakita mo lang talaga yan dun. Oo, nandun ako sa taas. Nasa kotse ako. Tumingin ako pababa. Sabi ko, di pwede. Telepono yun. Sa tingin ko, dadaan na lang tayo dito para malibot natin at makita lahat. Kailangan din nating tingnan yung Clown Town Pirates Flight. Sa totoo lang, hindi natin pwedeng palampasin lahat ng rides sa baba. Kaya paikot ang area na ito. Pupunta tayo sa direksyong yun. Pero habang papalalim kami, biglang lumitaw ang security guard na parang wala lang. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam paano kami nakita. Nangyari yun ng sobrang bilis. Hindi ko man lang nagawang simulan ang pagkuha ng video ng nangyari. Ganon kabilis ang lahat. Sa huli, inihatid nila kami pabalik sa pinanggalingan namin. Bihira akong mag-explore ng lugar na kailangang iwasan ng gwardiya. Pero ito ang naging exception. Gusto kong idokumento at kunan ng mga larawan at video ang lugar na ito bago nila tuluyang gibain. Tara na. Aminin ko, nadismaya ako. Hindi ko pa narating ang ilang bahagi ng lugar tulad ng water park. At ang pinakagusto kong makita, ang Jurassic Theme Land. Yun talagang pinakahangad ko. Pero hindi ako susuko. Sige mga kaibigan. Kaya. Nahuli kami. Nadismaya ba ako? Medyo. Pero sasabihin ko, sa tingin ko sa lahat, baka tayo ang unang grupo ng mga explorer na nakarating ng ganito kalayo sa Six Flags. Pinalilipad ko ng drone para ipakita ang mga hindi natin nakita. Marami yon, sa totoo lang. Talagang na-explore lang namin ang pinakadulo ng theme park. Pero nagsisimula pa lang kami sa gitnang bahagi nun at doon kami nahuli. At talaga namang hindi ko na alam ang gagawin ko sa puntong ito. Susubukan ko ba ulit o ipapakita ko na lang sa inyo gamit ang drone shots? Ang dami talaga. At nandoon pa ang water park area. Di ko sure mga tol, pero ito ang ilang drone shots. Tingnan natin kung tuloy pa ang video na to. Nagpasya rin ako noon na babalik ako sa mga susunod na araw para tapusin ang nasimulan ko. Sa ngayon, inobserbahan ko lang ang lugar at pinag-aaralan ng buong complex. O tingnan mo, nahanap ko na siya. Papanoodin ko kung paano siya nagro-ronda at anong ruta ang dinadaanan niya. Kasi di ko alam paano niya kami nahanap dati. Grabe, pumapasok nga pala talaga sila roon sa kaining sasakyan. Talagang nag-explore kami sa loob. Akala ko hindi sila pumupunta doon. Oo, sundan natin siya at alamin ang mga ruta niya. Sige mga kasama, nakabalik na tayo sa Six Flags. Di ako makapaniwalang nakabalik tayo. Pero hindi sapat ang mga kuha natin. Tingnan natin kung ano pa ang maaari nating matuklasan at galugarin. Sa tingin ko, sisimulan natin sa Superman na ride. Nandito tayo sa pinakadulo nito. Tulad na nakita mo. Let's go.
Kaya hindi ko pa nasakyan ng Ride of Steel kahit kailan. Sa tingin ko, ito lang ang roller coaster sa Six Flags na hindi ko sasakyan. Sobrang baliw kasi nito. Nasakyan ko rin ang Batman ride, sabi ng iba, mas matindi pa raw yun. Para sa akin, ang Superman ay napakahabang at mabilis na ride, diba? Mag-comment kung anong rides sa Six Flags ang gusto nyo. Pucha, may electric fence ba dito sa paligid? Ang weird naman makita yon. So tingin ko, ito ang isa sa pinakaligtas na ruta para mag-explore dito. Yun ang ginagawa namin. Pareho kaming kinakabahan mula simula hanggang dulo. Nung tinakot ko si Rick, agad siyang tumakbo dahil natakot siya. Nabiktima ko si Rick. Nakunan ko pa sa slow-mo. Oo, kailangan kong lokohin si Rick. Mukhang may konstruksyon dito at kadalasan may camera malapit kapag ganun. Pero tininan ko sa Google Maps at mukhang matagal na itong mga gamit ng konstruksyon dito. Sana swertehin. Magbabantay tayo. On. Malamang puno ito ng garapata. Sinundan namin ang daan pababa sa kagubot ng kawayan at dumaan sa mga puno. May napansin akong tila lumang petting zoo o maliit na exhibit ng hayop sa unahan. Kailangan kong tingnan yun. Ang daming kawayan dito. Ang wild talaga. Mukhang walang pa ring naglalakad dito. Walang bakas ng paa sa niebe. Bro, sa tingin mo ba naging zoo ito dati? So tingin mo ba naging zoo area ito dati? Hindi ko alam pero bakit sila may kawayan? Yun din ang iniisip ko. Baka may panda bear dito. Hindi ko alam. Baka may Chinese exhibit dun? May kung ano. Mukhang may kinulong dito. Maaring mga hayop ang tinulong dito. Tama. Siguro mga panda bear. Yan din ang sabi ko. Oh, uy, may nakikita akong dinosaur dyan. Baka parang Jurassic Park ang lugar na to. Kailangan natin makita yon. Pero sa tingin ko, delikado na mag-explore pagkatapos nito. Tama. Mukhang may talagang kinukulong sila dito sa loob. Parang malaking kulungan ito ng mga hayop. Pare. Dito nila kinulong. Bro, hindi dapat ito nabuksan. May talagang nagbuta sa bakod na to. Oo nga, para talaga ito sa mga hayop. Kung sakaling alam mo kung ano ang inilalagay nila sa mga kulungang ito, mag-comment ka. Habang nakatayo kami sa harap ng mga kulungan na ito, nagsimula kaming mag-isip kung para saan talaga ang gamit ng mga ito. Malalaki ang mga ito, sapat para magkasiya ang mga hayop na gaya ng mga leon. Inisip namin na baka mga unggoy o ibang hayop, pero sa huli, hindi kami kumbinsido na naglalagay sila ng mga leon dito. Tapos naisip namin, baka para ito sa mga palabas ng sirko. Minsan, nagdadalang Six Flags ng performer at hayop para sa palabas. Ang ingay ng helicopter na yan. Ayun, isa pang eroplano yon. Helicopter at eroplano. Bakit ang baba na doon? Hindi ko alam. Sobrang baba ng lipat nila. Sige, sana hindi SWAT team ang humahabol sa atin. Baka nga SWAT yun. Hindi. Sige nga. Nandito kami para mandokumento bago mawala ang lugar na to. Totoo ba? Tingnan mo kung gaano nakalawangin to. Kinakalawang. Bro, baka hindi nga ito parte ng Six Flags. Nasa loob ito ng kanilang ari-arian. Parang ganon. Tara, tingnan natin ang mga dinosaur. Oh, kailangan pumunta sa dinosaur. Sa tingin ko, ito talaga ang gusto kong gawin. Makita ang mga dinosaur. Masaya na ako dun. Papunta na tayo, malapit na sa goal. Pero delikado na kasi pwedeng biglang dumaan dito rin ng security. Dito rin sila pwedeng dumaan. Oo. Maaring mula rin sa ibang explorer.
tingin ko, ito ay kilala bilang Velociraptor. Tama ba? Huwag na nating subukan. Gustong gusto ko yan. Wow. Mukhang totoong totoo. Siguro isa ito sa mga Jurassic Park o dinosaur rides. Ganyan ang itsura sa loob. Pero mukhang may mga camera ron. Hindi na lang tayo papasok. Tingnan natin yung dinosaur sa likod. Mas malaki yun. Bro, yan si T-Rex. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko sa unahan. Parang surreal talaga makita yon. Ang laki nun. Yan ang gusto kong makita mga tol. Salamat Diyos. Nandito na tayo. Para itong lazy river, pumasok ka sa lagusan. Parang lazy river yung ride sa tabi natin. Ang galing natin mga pare. Sana pala rin tayo makalapit tayo sa T-Rex. Wala akong nakikita ang mga kamera o anumang senyales na may security. Anong klaseng ride ito? Pero isa itong malaking, higanting roller coaster na gawa sa kahoy. Pare, animatronic ito dati. Nakasaksak pa rin yan baka para sa ilaw. Ang mga dinosaur ay siguradong ilan sa mga pinakaastig na bagay sa buong parke. Kahit iniwan at natutuyo na, parang buhay pa rin sila at pwedeng igalaw ang ulo anumang oras. Walang duda, ito ang paborito kong parte ng lugar. Ipaano mo sa akin kung anong paborito mong mga dinosaur? Nakikita ko pang iba dun sa malayo. Alam mo, sobrang hilig ko noon sa mga pelikulang Jurassic Park nung bata pa ako. Pati na rin sa The Land Before Time. Sobrang nahumaling ako sa mga dinosaur, mga tol. Ang dami kong dinosaur na laruan noon. Oras na para magpaalam kay T-Rex. Ang dami naming kakaibang retrato. Yo. Grabe, mataas ang voltahe. Hindi ko alam kung anong meron dyan mga tol. Wala akong nakikitang electric fence dito. Itong kahoy na ride. Sige mga tol, habang lumalalim tayo, lalo nating sinusubok ang swerte. May kutob ako, di ko alam kung bakit. Siguro dapat ko nga sundin yun, pero masaya na ako kung makahanap pa ng isa pang ride. At may nakita akong isa sa yunahan. Baka ito na ang huli, depende sa nararamdaman ko. Para itong maliit na playset sa McDonald's o Burger King. Sandali, may mga dinosaur pa. Maganda rin ang tanawin sa lazy river. Tingnan mo ang dinosaur na yon. Hindi ko alam kung anong dinosaur yan, pero carnivore na naman yan. Pero ito, alam mo na, isa pang bahagi ng lazy river. Wow, malaki siguro ang ride na to. Mukhang masaya rin, animatronics lahat ng dinosaur na to. Pero sinusubukan namin makarating doon. At may nakikita akong mga ilaw. Sa tingin ko, may nakikita tayong camera. Hindi yon. Mas mainam na silipin gamit ang camera ng phone. Sobrang lupit na ng mga zoom na yun. Wala akong nakikita. Pero, alam mo na. Kailangan mong sumugal para sa premyo at may ilaw sa mga rides na to. Kaya mataas ang tsansang mahuli tayo dito. Di gaya ng ibang rides na walang kuryente. Nakakakita ako ng mga bakas ng paa dito. Galing ba ito sa ibang nag-explore o sa security? Yan ang tanong. Meron pa tayong Velociraptor dyan? Oo nga, nakarating tayo dito. Sabihin niyo sa akin kung anong ride ito mga pare. Hindi ko alam kung bakit naiisip ko ang velocity, pero baka mali ako. Ang daming liko at baliktad-baliktad ng ride na to. Parang nasakyan ko na itong ride dati. Masaya ang ride na to, maraming liko at paikot-ikot. Ang eksaktong pangalan ng ride ay Mine Racer na binuksan noong 1975. Suspended coaster ito na nakabitin ng paa mo habang umiikot sa 5 inversion hanggang malito ka sa taas at baba. May mga bakas ng paa sa niebe kaya tingin ko may explorer na dumaan dito. Sa tingin ko, kung tatawid tayo sa maliit na sapa nito,
makikita natin ang isa sa mga water park. Pwede nating tingnan ang water park. Sa tingin ko makakarating tayo doon, medyo mataas lang ang babaan. Pwede ka ring tumawid ng ilog dyan. Nakikita ko ang mga bakas ng paa. Tumawid lang ako sa ilog na ito. Hulaan mo? May nakaiwan ng kanilang flashlight. Baka explore. Gumagana? Iwan ko. Pare, bago lang to. Sino mong nakakita kanya na siguro? Tara na, Rick. Susunod naming pupuntahan ang water park na huling nasa listahan ko. Malapit na kami at kapag nandun na ako, masaya kong tatapusin ang araw. Kailangan lang naming tumawid sa gubat at huwag mahuli. Tingnan nyo, may mga mesang pang picnic doon. Siguro ito ay parang food court dati. Diretso lang sa unahan ng malaking pool. Oo, nandito na tayo sa malaking pool. Grabe mga pare. Nandito na tayo sa malaking pool. Ito ang tidal wave pool. Grabe yun. Dito ka siguro uupo at magpapahinga. Mukhang nagbebenta rin sila ng pagkain dyan. Oo, grabe talaga ito mga pare. Salamat sa pagsama hanggang dulo mga pare. Sana nag-enjoy kayo. Habang papalapit kami sa higanteng funnel na water slide, napansin naming may dumating na security at paparating na mga sasakyan. Kailangan na nating umalis, tama ba? Sinubukang pumasok ni Rick pero parang tinawag na ang backup. Oh, kailangan na nating umalis ngayon. Sige, Umalis na tayo. lalapag na ako. Lalapag na ako. Tara na, ang saya na-explore ko ang abandonadong Six Flags. Mahigit 1 taon na rin mula nang makavideo ako dito, kaya matagal na sa backlog ko. Heto ang nakakabaliw na parte. Sa tingin ko, kamakailan lang nabenta ang lugar na ito. Ngayon, kalahati ng nasa video ay wala na, pati Batmobile at mga dinosaur. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Sana nagkaroon pa ako ng mas maraming oras at nakita ko pang mas marami dito. Pero napakalaki ng lugar. Sa gitna ng park, matatagpuan ang Mardi Gras, Steam Town at ang Looney Tunes Kids area. Pero alam mo, napuntahan ko naman lahat ng iba pang lugar, kaya masasabi kong may dapat pa rin akong ipagmalaki. Buti na lang may video tayo ngayon. Alam kong matagal na mula nung huli akong nag-upload at gusto kong ipaliwanag kung bakit. Kakauwi ko lang mula sa isang malaking biyahe. Bukod pa rito, nagkasakit ng malugba ang mga editor na kinuha ko. Pero huwag kayong mag-alala, ilalaan ko ang tag-init na ito para mag-edit ng maraming videos. Kaya huwag kayong mag-alala, ilalaan ko ang tag-init na ito para mag-edit ng maraming videos. Pakiusap, isama niyo ako sa dasal para hindi na matagal bago makapag-upload. Salamat sa panonood, kita-kits sa susunod. Paalam.